Anong oras ang Christmas? Sa atin na yun, pero di. Okay, sige po. Tayo ngayon ay magpatuloy sa ating pananambahan at magpapatuloy din po tayo sa pinag-aaralan nating katangian sa bunga ng Espiritu. May isang bunga ng Espiritu, ngunit maraming katangiang nakapaloob sa bunga na iyon. At iyon ang una nating tinatalakay at ngayon yung muling tatalakayin ay ang katangian ng pag-ibig. Pag-ibig. At ito po ang ikatlong bahagi ng pag-aaral natin. Noong nakaraang linggo, ang pinag-aralan natin ay ang ikalawang punto. At kung matatandaan natin ang puntong iyon o ang subtopic na iyon ay ang pangunahing object ng ating Kristiyanong pag-ibig. Ngayon, sino man na iniligtas ng Panginoon, sabi ko nga sa inyo, mga nakaraan nating pag-aaral, ay ginagawang tama ng Diyos ang object at source ng pag-ibig ng sino man na iniligtas niya. Noon na tayo hindi pa mga Kristiyano, hindi po natin, ito ang tatandaan natin, hindi natin kayang maibig ang Diyos. Marami tayong mga object na iniibig, tao man iyan o bagay man iyan, except God, maliban sa Diyos. Nung tayo hindi pa mga Kristiyano, walang pagkakataon sa buhay natin na naibig natin ang Diyos dahil hostile tayo sa Kanya at hostile din siya sa atin. Magkalaban po tayo. Kalaban po tayo ng Diyos at kalaban din natin ang Diyos. Ganun po tayo noon sa ating mga sinful nature. And up until now, nasa nature pa rin tayo ng ating pagkatao. Ngunit kung tayo Kristiyano na, ay maaari na po tayong umibig sa Diyos. Dahil hindi na po ang sarili nating mga kakayahan na umibig ang umiiral at gumagana sa atin. Ang gumagana at umiiral ng pag-ibig sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos. Siya ang pinagmumula ng Kristiyanong pag-ibig. At ngayon, sa araw na ito, babalikan natin ang iniwan nating pag-aaral noong nakaraang linggo. At babasahin natin muli ang teksto natin mula sa Galatia chapter 5. At mula sa 16 hanggang 26, babasahin po natin. Subalit sinasabi ko, basahin po natin, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu, at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Subalit kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabaha-bahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito. Binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan, at ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Kung tayo nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Huwag tayong maging palalo na ginagalit ang isa't isa at naiinggit sa isa't isa. Ulit po tayong manalangin.
Aming dakilang Diyos, salamat sa inyo na muli po namin mapag-aaralan ng katangiang ito ng pag-ibig na kayo po ang author sa bawat isa sa aming mga Kristiyano. At kayo ang pinagmumulan at kayo rin ang dapat na maging pangunahing object ng aming Kristiyanong pag-ibig. At ngayon nga, tulungan ninyo kami sa pagpapatuloy namin sa pag-aaral ng katangiang ito at nawa ang bawat isa sa amin ay magpamalas ng Kristiyanong pag-ibig na siyang katangiang matatagpuan sa bunga ng Espiritu. Aming Diyos, gabayan ninyo ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nung nakaraang linggo, yun nga, siyang pangunahing object. Ang Diyos ang pangunahing object ng ating Kristiyanong pag-ibig. Hindi maaari na tayo umiibig pero walang recipient o walang tumatanggap ng pag-ibig nating ito. At oo, tama na may tatanggap, pero bilang mga Kristiyano, sino ba ang dapat na maging pangunahin na object ng ating pag-ibig? At last Sunday, yun nga ang tinalakay natin, it is God and God alone. Ngayong mga Kristiyano na tayo, dapat ma-realize natin, mapagtanto natin na ang Diyos is altogether worthy and lovely. At tayo lamang po mga Kristiyanong nakakaunawa noon. At higit sa lahat, tayo lamang ang makagagawang umibig sa Kanya. Yun po ang sinasabi sa atin. Again, ginamit ko ang teksto na sinasabi ni Paul sa unang Korinto 2:14, ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. At ang pag-ibig sa Diyos ay nagmumula sa Espiritu ng Diyos. Hindi po At sabi rito ni Pablo, ang taong hindi ayon sa Espiritu, but of the flesh. Ang taong hindi ayon sa Espiritu, kundi ayon sa laman, at namumuhay pa rin sa laman at lumalakad sa mga pagnanasa nito. Nangangahulugang ang taong iyon na tinutukoy ko ay hindi Kristiyano, hindi po siya makakatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Hindi po siya magkakaroon ng bunga ng Espiritu ni ng mga katangiang nakapaloob sa bungang iyon. Pati na rin ang pag-ibig. At sabi ko nga, an unbeliever cannot and will not love God. Sabi ko last time, kung magtanong tayo sa mga tao na alam natin mga unbelievers, tanungin natin sila kung iniibig ba nila ang Diyos, they will say yes. Ngunit ipakilala ninyo sa kanila kung sino ang Diyos. Tingnan natin kung ang Diyos bang iyon ang sinasabi nilang iniibig nila. Dahil madaling sabihin ng isang tao na iniibig niya ang Diyos, pero ang Diyos na iniibig niya ay hindi niya lubos na kilala. At hindi niya lubos na kilala, na hindi niya nauunawaan na bilang isang makasalanan, siyang tao na makasalanan ay nagagalit sa kanya ang Diyos dahil siya ay nasa kanyang kasalanan pa rin. Pag makilala ng isang tao na ang Diyos ay banal, 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 at siya'y galit sa mga makasalanan at sa kasalanan, at yung Diyos na nasa Biblia ang ipakilala mo sa isang tao, let's see if he or she can still say, I love that God. Kasi maaaring hindi na po siya makapagsabi na minamahal niya ang Diyos. Maaaring masabi niya, mahal niya ang Diyos, but it is his version of a God that is not biblical. Ang nais natin ay makilala ng mga tao kung sino ang biblical na Diyos. And that biblical God ang ibigin nila. Hindi lamang po iyong Diyos na pinaniniwalaan nila na Diyos na nasa Biblia, but it is not what the Scripture says about the God we worship, who revealed Himself in the Scripture. So ang nais po natin ay magkilala ng isang tao who this God is. And only those who will put their faith in Jesus will truly love God. Sila lamang ang makakaibig sa Diyos.
Kaya nung tayo, mga nasa ating laman pa, ang pag-ibig natin noon ay pawang horizontal and never vertical ang direksyon. Horizontal love is love for men. Vertical love is love for God. Ang tanging napapamalas natin noon ay horizontal love. Love for men and other objects in this world. Pero ngayong mga Kristiyano na tayo, it's not just love for men ang napapamalas natin, but also vertical love or love for God. Hindi natin yun nagagawa noon, ngunit ngayon, kung tayo man ay mga Kristiyano na nagagawa na po natin iyon. At ngayong mga Kristiyano na tayo, tama na po ang source ng pag-ibig natin. Dati, tayo ang source ng ating pag-ibig even for men. And we love them sa paraan na gusto natin. But God gave an order on how we ought to love men and how we ought to love God. At last time nga, sabi ko, kasi binigay o sinabi sa Biblia, sa Deuteronomio 6:45, sabi doon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Iyon po ang sabi ng Diyos kung paano natin siya iibigin. Sabi ko last time, ito ay dapat na ilaan lamang sa Kanya. Hindi po natin maaaring paglaanan ng ganitong uri ng pag-ibig ang sino mang tao. Intindihan po ba natin iyon? Hindi po natin maaaring ibigin ang isang tao katulad ng demand ng Diyos na kung paano natin siya iibigin. Ang sabi niya rito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. And sa Mark, may buong pag-iisip pa. Matthew and Mark, may buong pag-iisip. Ang sinasabi lamang dito ng Diyos ay siya lamang ang dapat na makatanggap ng ganitong pag-ibig mula sa atin. We cannot, hindi niya sinabi dito, iibigin mo rin ang iyong kapwa ng iyong buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Hindi po yun ang sinasabi dito ng Diyos. Hindi po natin maaaring sabihin sa Kanya na, Diyos ko, iniibig ko kayo sa ganitong paraan. Kayo ang pinakauna kong iniibig sa ganitong paraan, and next, itong mga kapwa ko, hindi po tayo pwedeng magdahilan ng ganoon sa Panginoon. Siya lamang dapat na makatanggap ng ganitong pag-ibig mula sa atin. We cannot express this kind of love to our neighbors, even to fellow Christians. Siya lamang ang dapat na ibigin natin sa ganitong paraan. At magagawa natin ito na mga iniligtas dahil ang bunga ng Espiritu ay nasa atin. Kung dati hindi natin maiibig sa ganitong paraan ang Diyos, naiibig lamang natin, nasasabi lamang natin, iniibig natin ang Diyos if kung ang mga bagay ay umaayon sa ating mga kagustuhan, ngunit kapag hindi na, ay madaling nating sabihin na tayo namumuhi sa Diyos. Pero iyon ay nagpapakita na hindi naman talaga natin tunay na iniibig ang Diyos ng mga unbelievers pa tayo. But now, bilang mga Kristiyano, tayo ay makaiibig na sa ating Panginoon ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong kalakasan. Dahil ang Diyos nga ay nagbabago ng affections ng isang mananampalataya. Iniiba niya ang direksyon. Hindi sa inaalis niya ang pag-ibig sa kapwa, ngunit itinatama niya at itinatama niya rin kung saan ito dapat malagay. Kung sino ang dapat na una at sino ang dapat na pumapangalawa. At ang una ay ang Diyos at pumapangalawa ay tao. But again, hindi sa parehong paraan ng pag-ibig. O pumapangalawa ang tao sa mga objects ng pag-ibig natin, ngunit hindi sa paraan kung paano dapat natin ibigin ang Diyos.
ay may binigay rin. At para sa ating ikatlong punto, yun nga, titignan natin doon kung ano ang basihan natin ng pag-ibig natin sa kapwa. At hindi maaaring gamitin natin yung pag-ibig na para sa Diyos sa pag-ibig natin sa kanila. At isa pang in-emphasize ko last time ay ang Diyos ay isang mapanibubuing Diyos. At tama lamang, sabi ko, tama lamang para sa Diyos na siya'y manibugho. Dahil, ito ang ginagawa ng mga tao. Imbes na ibigin nila ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas nila at pag-iisip nila, imbes na ang Diyos ang ibigin nila sa ganoong paraan, ay ibang mga objects po ang iniibig nila. This love is meant to be expressed para sa ating Diyos at hindi para sa ibang mga bagay. Kaya naman, nararapat lamang para sa Diyos na siya'y manibugho o makaramdam ng paninibugho dahil iyon para sa Kanya ay ibinibigay ng mga tao sa ibang mga object. Iniibig nila ang ibang mga object ng pag-ibig na dapat ay para sa Diyos. Ganon ang nangyayari. At sinabi ko nga, yung Hebrew word na kana, iyon ay isang Hebrew word na ginamit ng 5 beses sa New American Standard. Ngunit may isa ring Hebrew word na more general, which is kano. Ang kana po, ang pagkakagamit nito sa Hebrew Bible, ang paninibughong ito ay nakalaan o eksklusibo lamang para sa Diyos. At ito namang Hebrew word na kano is a more general term, but it means also being jealous or paninibugho. Pero iyong word na kana is exclusively ginamit para sa paninibugho ng Diyos. Siya lamang ang may karapatang manibugho ng ganito para sa pag-ibig natin dahil dinisenyo niya tayong umibig sa Kanya sa lahat ng iba pang mga objects of love. Yun po ang disenyo ng Diyos, na siya ang ibigin natin sa ganoong paraan. No one else but Him alone. At hindi ito kaya huwag nating isipin na itong Diyos sa paninibugho niya ay nagko-covet siya. 'Di ba ang covetousness ay paghahangad ng isang bagay na hindi naman sa atin. Hindi po nagkakasala ang Diyos. Unang-una, hindi po nagkakasala ang Diyos. And specifically, hindi siya nagkakasala ng covetousness kung siya ay naninibugho para sa isang bagay na sa Kanya naman talaga. Okay? Sa Kanya yung pag-ibig natin. Kaya, Christians, kung tayo mga Kristiyano, let us love God first and foremost, and let us love Him more and more. More and more. Lumago tayo sa pag-ibig natin sa ating Diyos. Kaya naman, yun, binalikan lamang natin yun para alam ng mga wala rito nung nakaraang linggo kung anong pinag-aralan natin. At ngayon dadako naman tayo sa ikatlo nating punto. At ang ikatlong punto natin, kung last time, ang unang punto natin dito ay ang pag-ibig at pinagmumulan nito para sa mga Kristiyano. Pangalawa naman, ang pangunahing object ng ating Kristiyanong pag-ibig. At pangatlo, ang pumapangalawang object ng ating Kristiyanong pag-ibig. At alam nyo na kung ano ang sagot doon. Pero titingnan natin, sino ba itong pumapangalawang object ng ating Kristiyanong pag-ibig? Ginamit nga natin sa second point natin ang verse sa Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 5 at makita rin po natin sa Ten Commandments,
first to fourth commandment kung paano natin dapat ibigin ang Diyos o paano natin maipapakita sa Diyos ang ating pag-ibig. Siya lamang dapat natin sambahin o hindi natin dapat gagamitin ang pangalan niya in vain o sa walang kabuluhan. Dapat natin ipangilin ang kanyang araw, ang Sabat o para sa atin itong araw ng Panginoon or the Lord's Day para siya'y sambahin. Ito ay araw ng pamamahinga natin. Sa ganoong paraan, napapakita natin ang pag-ibig natin sa Kanya. So, huwag nating isipin that the Ten Commandments ay wala na pong kahalagahan para sa buhay Kristiyano natin. Dapat na pagbasehan pa rin po natin iyon kung paano tayo lumakad bilang mga Kristiyano. Ngayon, titignan natin yung sabi ni Jesus na pangalawa sa pinakamahalagang utos. Ngayon, dito tayo sa common sa atin, pag-ibig sa kapwa. Common. Uncommon para sa atin nung tayo hindi pa mga Kristiyano ang umibig sa Diyos. Hindi nga po natin yung nagagawa. So it's uncommon, it's unnatural, but what's natural for us? Pero ngayon, sabi ko nga last time, although hindi natural sa atin ang ibigin ng Diyos, bilang mga Kristiyano, dapat na natural nang magmumula sa atin ang pag-ibig sa Kanya. Hindi po natural sa atin ang pag-ibig sa Kanya, ngunit dapat natural nang lumalabas o nagmumula sa atin ang pag-ibig natin sa Diyos. O hindi na ito dapat pinipili tayong ibigin ng Diyos o ganyan. Natural na po itong magmumula sa atin because we have been taught by our God on how to love Him and how we can express it faithfully. Dito tayo sa common sa atin ang ibigin ng ating kapwa o horizontal love. Ito ang able tayo na gawin sa pamamagitan ng ating natural na pag-ibig. Able tayo ang pag-ibig sa Diyos. We're not able to do that. Nung tayo ay nasa katawang may kamatayan, itong natural persons natin. Ang ating natural affections ay directed primarily sa mga tao. For example, pamilya natin. Ganun tayo nung hindi pa tayo mga Kristiyano. Ang ating natural affections ay directed primarily sa mga tao. For example, sa pamilya, there are some people that are family man or family woman na talagang pamilya nila ang kanilang unang pag-ibig. Ngunit ito ang tatandaan natin, na maging ang pag-ibig natin sa ating kapwa bilang mga unbelievers, gayong ito ay pleasing sa tao. Itong mga taong ito ang object o receiver ng pag-ibig natin. Gayong ito'y pleasing sa tao, ay hindi po pleasing sa Diyos. Paano ko nasabi yan? Ito man din ay isang good work natin as unbelievers. At maaalala natin ang confession ni Isaiah sa Isaiah 64:6. Tignan natin ang Isaiah 64 verse 6. Alam kong napakinggan na natin ito, pero tignan natin muli. Dahil ang pag-ibig sa kapwa natin, ang pag-ibig ay tinuturing nating good work bilang mga unbelievers. And when we love, Isaiah 64:6. At tinuturing natin na kapag umiibig tayo, we're doing a good thing. And we think, yes, we are pleasing to man, and we also think as unbelievers na pleasing ang pag-ibig natin sa harapan ng Diyos, pag-ibig sa kapwa. Pero ganun ba talaga? Ngayon, ang sinasabi rito ni Isaias, kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Ang sinasabi ko po rito, hindi pleasing sa mga tao ang pag-ibig natin noong mga unbelievers pa tayo, pleasing ito sa kanila.
Ngunit hindi nga lang sa Diyos. Hindi ito pleasing sa Diyos. Because again, itinuturing natin ang anumang mabuting bagay o mabuting gawain natin as our good works. At sabi rito ni Isaias, ang lahat naming katuwiran ay parang maruming kasuotan. That includes our good work of loving men. That includes our good work of loving our neighbors. So wala pong takas, even our love for men, nung tayo mga unbelievers pa, ay hindi po pleasing sa Panginoon. Hindi po ito naging pleasing dahil ito, para sa atin, ay isa sa mga katuwirang ginagawa natin. It may be pleasing to men, but not to God. Because if He is pleased, then if He was pleased sa pag-ibig natin, sa good work of love natin, then we have His favor kung ganun. But we don't have His favor bilang mga unbelievers. We really can't earn His favor except through Christ. Sa pamamagitan lamang po ni Jesus natin na kuha ang pabor ng Diyos. At hindi po ang pag-ibig natin sa ating kapwa ang mapanghahawakan natin para sa kaligtasan, kundi ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus. At sabi nga ni Jesus, tignan natin ang Mateo 22:39. Mateo 22:39. Tignan na rin natin from verse 36. Basahin natin from verse 36. Mateo 22 verses 36 to 40. Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? Sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. At sa Mark, idinagdag doon ng buong kalakasan. So, iyon ang pinakadakilang utos. Ito ang dakila at unang utos. Sa verse 39, yung sabi rito ni Jesus, at ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Katulad rin ng confession dito ni Jesus sa verse 37 na una nga natin matatagpuan sa Deuteronomio chapter 6 verses 4 to 5. Ito rin pong nasa verse 39, ang pangalawang sa pinakamahalagang utos, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, ay matatagpuan naman natin una sa Levitico 19:18. So, ang gusto kong sabihin ay hindi po ito unang nag-appear dito sa salita ng Diyos nang sabihin ito ni Jesus. Ang dalawang utos pong ito ay nag-appear na even before Jesus was born in this world. Ang nangangahulugan na iyon na talaga ang kalooban ng Diyos. At inihatid na ito ng Diyos sa mga Israelita noon pa man. So, it is not a new commandment. This is an old commandment na binubuhay rito ni Jesus. Dahil hindi na ganito ang nangyayari sa Israel noong pumarito siya sa mundong ito. Hindi na pag-ibig sa Diyos ang pangunahin sa buhay ng mga tao at hindi na rin ganon sa itinuturong pag-ibig ng Diyos sa kapwa natin ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Kaya kailangan na buhayin ng Panginoong Hesus sa kanila kung ano
ba talaga ang pangunahing utos at ikalawang utos? Again, mapapansin natin ang first to fourth commandments sa Ten Commandments, iyon ang bumubuo sa dakilang utos, sa first greatest commandment, love our God with all our heart, soul, mind, and strength. At yung fifth to 10th commandment naman ang bumubuo sa ikalawang dakilang utos. At ano bang ibig sabihin dito ni Jesus? Sa pagsasabi niyang ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ano bang ibig sabihin niya dito? Ayon kay Jesus, ang una at ikalawang dakilang utos ay ang saligan ng buong kautusan at ng mga propeta. Diba? Yun ang sabi niya rito. Verse 40, Mateo 22 verse 40, sa dalawang utos na ito, doon sa first and second greatest commandment, nakasalig ang buong kautusan at mga propeta. Kaya natin nasasabi na iyong Ten Commandments ay sinamarize sa pamamagitan ng una at ikalawang dakilang utos. Dahil iyon pong ipinapakita ng first to fourth commandment is love for God, and fifth to 10th commandment is love for man, for neighbors. Yes. Ganun po ang pinapakita sa atin. Kaya sinabi rito ni Jesus sa dalawang utos na ito. Diba? Kasi hindi naman dalawang utos lang yung binigay sa 10 Commandments. 10 Commandments yun. Pero it is summarized. Sabi nga, nakasalig ang buong kautusan. Ang buong kautusan. At mga propeta sa dalawang utos na ito. And it is not just iyong 10 Commandments, kundi iyon pang ibang mga commands ng Diyos sa Israel. Pero ang main thing here is the 10 Commandments. At sabi pa, doon nga sa chapter 5 ng Galatia, verse 14, matatagpuan natin doon, Galatia 5:14, yun nga, sa Mateo 22 verse 40, sabi ni Jesus, ang una at ikalawang dakilang utos ay ang saligan ng buong kautusan at ng mga propeta, while in Galatians 5:14, ang sabi rito ni Pablo, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sabi niya, iyon ang katuparan ng kautusan. At binibigyan niya ritong diin ang second greatest commandment dahil ang nangyayari dito sa iglesia sa Galatia ay hindi na po sila nag-iibigan. Sabi pa rito sa verse 15 ni Paul, ngunit kung kayo-kayo ang nagkakagatan at nagsasakmalan, mag-ingat kayo, baka kayo'y magkaubusan. Pinapakita lamang dito ni Paul kung ano iyong na-establish ng command ng Diyos sa kanila at ng mga panahon na ito ay hindi nila nagagawa dahil ang ginagawa nila ay sila'y nag-aaway-away, nagtatalo-talo dahil sa isang gospel na nakapasok sa kanilang iglesia, which is no gospel at all. Diba? Ang mabuting balita ay nagbubuklod sa mga mananampalataya. Ang maling mabuting balita, sabi nga ni Paul, which is not a gospel at all, which is not good news at all, ay ang bumubuwag sa isang iglesia. At ganun ang nangyayari dito sa Galatian Church. Dahil doon, ang pinag-ugatan ng kanilang pagtatalo-talo ay iyong pagbalik nila sa law, na kailangan pa raw nilang magpatuli para magkaroon nga ng kaligtasan, para sila'y maging mga Kristiyano. But for Paul and for God and for Jesus Christ, it is not so.
We only need to put our faith in Jesus Christ. That's it. Wala na pong iba. At sa pamamagitan ni Jesus, ay maliligtas tayo. Diba? Ganon kahalaga ang tamang ebanghelyo sa loob ng isang iglesia. At kapag mali ang ebanghelyo sa loob ng iglesia, diba, mapapansin natin wala namang nagtatalo-talo sa loob ng isang iglesia kung ang nandun ay isang mali na ebanghelyo. Wala tayong makikitang ganon. If they already started sa maling katuruan, mapapansin natin that they are united in that wrong theology, wrong doctrine. At ang nangyayari, kapag makapasok naman doon sa isang church na may wrong gospel, ang totoong gospel doon nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. At ganoon din ang nangyayari sa isang iglesia na may tamang gospel, ngunit may nakapasok na maling katuruan. Ganun din ang nangyayari, nagkakagulo-gulo at nagkakawatak-watak din. So, hindi ganoon ang dapat na mangyari para sa isang iglesia na tama ang sinimulan. Kung tayo nagsimula sa katotohanan, tayo dapat na magtapos sa katotohanan at manatili tayo doon. So, paano natin dapat ibigin bilang mga Kristiyano ang ating kapwa? And this neighbor is general. Hindi lamang po ito mga Kristiyano, kundi maging mga tao. Yes, ganun ang sinasabi rito ng ating Panginoong Jesus. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Gaya ng iyong sarili. Ngayon, ito ang titingnan natin. How do we love our neighbor? Gaya ng iyong sarili. Pero paano ba natin ito maunawaan? Titignan natin ang Ten Commandments. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Exodo 20. At magsimula tayo verse 12. Magsimula tayo doon sa mga commands na kung paano tayo halubilo, makikipagrelasyon o makikipag-interact with men. Verse 12, igalang mo ang iyong ama at iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Sabi doon ni Jesus, gaya ng iyong sarili. Ang command dito, igalang mo ang iyong ama at ina. Ayaw nating bastusin tayo. Ayaw nating i-disrespect and i-dishonor tayo. That's the 5th commandment. Ayaw nating gawan tayo ng ganoong o pakitaan tayo ng ganoong mga pag-uugali. The 6th commandment is this, verse 13. Huwag kang papatay. Ayaw nating patayin tayo. Ayaw nating may magdulot sa atin ng harm o kung ano pa man. Hindi lamang iyon. Sa Mateo 5:21-22, makikita natin doon na even na iyong pagkamuhi natin sa ating kapwa ay parang pagpatay na rin sa kanila. So, dito sa 6th commandment, gaya ng iyong sarili, ayaw nating patayin tayo at ayaw rin nating nagkukos tayo ng harms. Ayaw rin nating may nagkukos ng harm sa atin, ni ang kamuhian tayo o kagalitan at sumpain tayo. Yan ang matatagpuan natin sa Mateo 5:21-22. Ayaw natin nun. Verse 14. 7th commandment, huwag kang mangangalunya. Ayaw natin na ang asawa natin ay nakikiapid at ayaw rin natin na pagnasaan tayo. Mateo 5:28. We don't like that.
Diba? Verse 15, para sa 8th commandment, ayaw nating kunin ni numan ang anumang pagmamay-ari natin. That's based on the 8th commandment. Ayaw nating, ang pinupunto ko rito, ang mga bagay na nandito sa commandment ay iyong mga bagay rin na ayaw nating gawin sa atin ng sino man. I hope we understand that. Okay, so ayaw nating kunin ni numan ang anumang pagmamay-ari natin. That's for the 8th commandment. Sa verse 16, para sa 9th commandment, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Ayaw nating pagsinungalingan tayo. Diba? Ayaw nating ganun. At ayaw nating sa verse 17, 10th commandment, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Imbutin to covet. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa o ang kanyang aliping lalaki o ang kanyang aliping babae o ang kanyang baka o ang kanyang asno o ang anumang bagay ng iyong kapwa. So sa 10th commandment, ayaw nating hangaring maangkin man ang anumang pagmamay-ari natin. So these things na sinasabi rito sa 10 commandments na dapat nating sundin at dapat nating huwag gawin against our neighbors ay iyon ding mga bagay na ayaw nating gawin ninuman sa ating mga sarili. Dahil ang sinasabi ni Jesus, ibigin natin ang kapwa natin gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Iniibig natin ang ating sarili to the extent na ayaw nating gawan tayo ng anuman sa mga bagay na ito na minention ko ngayon. Ayaw nating tayo ay i-disrespect at i-dishonor. Ayaw nating i-harm tayo ni numan o patayin, maging kamuhian. We don't want that. Even as Christians, we can expect that some will hate us dahil sa ating pagtayo sa ating pananampalataya. But as long as hanggat maaari, ayaw nating tayo ay kamuhian ng sino mang tao. Because that would mean that they are really hostile to the truth. Ayaw rin nating sumpain tayo. At sinasabi ko nga ito dahil ito ang sabi ni Jesus sa Mateo 5:21-22. Ayaw natin nun. Ayaw natin na ang asawa natin ay nakikiapid. At ayaw rin nating pagnasahan tayo dahil hindi naman lahat dito sa atin, wala pang meron dito sa ating asawa, but could go to the extent of lusting. Of lust. So, ayaw natin nun. Ayaw nating pagnasahan tayo ng ninuman. Ayaw nating kunin ninuman ang anumang pagmamay-ari natin. In short, ayaw nating nakawan tayo. We don't want that. Pinaghihirapan natin ang mga bagay-bagay na mayroon tayo sa tulong ng Diyos. Ayaw nating makuha iyon ninuman sa atin. Ayaw nating pagsinungalingan tayo. We want honesty at all times. Ayaw nating hangarin na ang kinin ninuman ang pagmamay-ari natin. Ito ang mga ayaw nating gawin ninuman sa atin. At maraming kasalanan ang maaaring magmula sa di pagsunod sa mga general commandments na ito ng Diyos. Okay? Marami pang ibang maaaring kasalanan magmula sa mga commandments na ito ng Diyos. Tingnan natin ang Lucas 6. Lucas 6. (31 to 36). Sabi rito ni Jesus, kung anong ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila.
Kung kayo'y umiibig sa mga umiibig sa inyo, ano ang mapapala ninyo? Ang mga makasalanan man ay umiibig sa mga umiibig sa kanila. At kung gumawa kayo ng mabuti sa mga gumagawa sa inyo ng mabuti, ano ang mapapala ninyo? Sapagkat gayon din ang ginagawa ng mga makasalanan. Ang mga makasalanan ito, mga believers, kung kayo'y magpahiram lamang sa mga taong mayroon kayong inaasahang tatanggapin, ano ang mapapala ninyo? Ang mga makasalanan man ay nagpapahiram sa mga makasalanan upang tanggapin nilang muli ang gayon ding halaga. Subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti, magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit, malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Maging maawain kayo ng gaya ng inyong ama na maawain. Babalikan natin yung verse 31. Ganun, ito ang gusto natin para sa ating mga sarili. Kung ano ang ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. At sa mga sumunod na verses, hindi dito sinabi ni Jesus na maaari nating gawin ang gusto nating gawin sa ating kapwa. Ang pinagbasehan niya dito ay kung anong gusto nating gawin ng mga tao sa atin. We want good from other people. We want good. We want to receive goodness from other people. Kahit na hindi mga Kristiyano makagagawa sa atin ng kabutihan. Okay? We don't want them to harm us or to cause any harm to us. Ayaw natin nun. Okay? At kung ayaw natin ang mga iyon, ganun din ang gawin natin. Dapat na ayaw rin natin sila ay gawan natin ng anumang kasamaan. Yun ang pinupunto rito ni Jesus. Kung paano natin iniibig ang ating mga sarili, that we want to preserve our lives, we want to receive honesty from other people, yung pagmamay-ari natin, gusto natin atin iyon, dahil pinaghirapan natin iyon, mga bagay na yan, ayaw natin kunin iyon, hindi natin nalalaman, we give. Nagbibigay tayo. Pero ang ayaw natin na yung pagnakawan tayo. Ang iba pang mga bagay na makikita natin dito, we don't want that to happen to us. And bilang mga Kristiyano, dapat ayaw rin nating magawa sa mga taong ito ang ayaw nating gawin nila sa atin. And even if they do that, huwag nating gawin sa kanila ang mga bagay na yun. Even if they do that, because if they do that means, sinasabi rito ni Jesus, kaaway natin sila. Subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, those who don't do good things to us. Ipakitaan pa rin natin ng kabutihan. Ito ang ipinababatid sa atin ng pag-ibig, gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Makita pa natin dito sa mga salita ni Jesus na hindi lamang basta kapwa, kundi kaaway ang sinasabi niyang pakitaan natin ng mabuti. And again, automatically, these people who are against the gospel is already our enemies. If they are enemies of God, they are our enemies. Pero hindi ibig sabihin na itong enemies natin ay yun talagang may alitan tayo with them. Kundi itong mga tao who are against the gospel, even these friends of ours, they can be considered our enemies because of this truth that we hold on to. Because they hate that. And we hate their disbelief. Kaya, dapat pa rin natin silang pakitaan ng kabutihan. Dapat pa rin natin silang ibigin. Ganon ang isang Kristiyano.
So, yun. Maging ang kaaway, hindi lamang basta kapwa, kundi kaaway ang sinasabi niyang pakitaan natin ng mabuti. At hindi lamang nga pakitaan ng mabuti, kundi ang sabi niya rito, ibigin. Mahirap ba? Oo, mahirap iyon. Ito ba ang dapat gawin? Oo rin ang sagot. Okay? Hindi ibig sabihin na mahirap ay hindi na natin dapat gawin. Oo, at mahirap, pero ito ba ang inuutos ng Diyos? Oo rin ang sagot. Kung sa general, ang ating mga kapatid, ang mga unbelievers at pati ang mga namumuhi sa atin ay iniutos sa ating ibigin daw natin. Hindi ito hindi ito pagpapalagay ng perspective if they deserve it or not. Do they deserve to be loved? Maaaring hindi sa palagay natin, but are we commanded to love them? Yes, we are commanded to love them. And even our emotion ay kailangan ng sanctification. Dahil hindi po ang emotion natin ang dapat na sundin natin when we love. It is the words of God ang dapat sundin natin sa pag-ibig. Kung ang emotion natin ang susundin natin sa pag-ibig sa ating neighbors, hindi natin sila mag-ibig. Lalo na kung ito ay patungkol sa pag-ibig natin sa mga kaaway ng Ebanghelyo at sa ating mga kaaway talaga person, kung meron man tayo noon. We cannot love them kung ang emotion natin ang mangingibabaw. It must be the truth of God over our emotions na dapat nating sundin. Kaya ang emotions natin need sanctification. Kailangan ng pagpapabanal, kailangan ng pagbabago ng ating emosyon. Muli ang pag-ibig na kinadulugdan ng ating Diyos ay yung pag-ibig na nilikha niya sa atin. Hindi po iyong pag-ibig na meron tayo noon na hindi pa tayo mga mananampalataya. Ang pag-ibig na kinululugdan ng ating Diyos ay ang pag-ibig na nilikha niya sa atin ng mga Kristiyano. Na wala tayo noon, pero dahil sa sumampalataya tayo sa kanyang anak, nilikha niya ito. Ibinigay niya sa atin ang bunga ng Espiritu. Kung kaya tayo may katangian ng Kristiyanong pag-ibig. Hindi lamang iyon basta pag-ibig. Iyon ay Kristiyanong pag-ibig na meron tayo. Isang pag-ibig na ipinagpaunan niya at ngayon ay ini-enjoy natin sa pagtanggap natin ito at pag-aalay nito sa Kanya at sa iba pang mga tao. Ini-enjoy natin ang pag-ibig na to mula sa Kanya. Nararanasan natin. Ito ang pag-ibig na matatagpuan at matatamo natin sa Diyos dahil sa bunga ng Espiritu niya sa atin. Kaya itong pag-ibig na mayroon tayo bilang mga Kristiyano, again, hindi ito yung pag-ibig na meron tayo noon. It is a sanctified love. Yun po ang pag-ibig na meron tayo ngayon. It is not the love that we commonly have or that we naturally have. It is a love na it defies our hatred to other people. Itong pag-ibig na ito ay isang pag-ibig na natutunan natin dahil kay Kristo na unang umibig sa atin. Ito isang pag-ibig na natutunan natin sa Diyos na siyang nagpauna nito sa atin nang tayo ay Kanyang iniligtas. At kagaya ng dati pa ay itinuro ko na may isang grupo ng mga kapwa-tao natin ang may espesyal na bahagi ng pag-ibig natin sa ating kapwa. Ang mga pinabanal o mga Kristiyano. Directed sa Kanyang mga alagad, ang sabi ni Jesus ay ang mag-ibigan sila kagaya ng pag-ibig niya sa kanila. Diba? As we look at that, we can see na
may special na puwang dapat sa ating mga puso at sa ating mga buhay ang mga kapatid natin sa pananampalataya. That Jesus even directed in John 13:34 na ang pag-ibig natin sa ating mga kapwa Kristiyano hindi lamang basta pag-ibig natin gaya sa ating sarili, kundi gaya ng pag-ibig niya sa atin na mga Kristiyano. At paano itong pag-ibig na ito? Ito ay isang sacrificial and selfless love. Kung babalikan natin iyong binasa pa lang natin kanina sa Roma 12. Ang sabi doon ni Pablo, sabi sa verse 10, Roma 12 verse 10, magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid. Sa pagpaparangal sa iba ay mag-unahan kayo. Diba? Sa pagpaparangal sa iba ay mag-ibigan kayo, and it is really selfless. Hindi po tayo tinatawag bilang mga Kristiyano when we are in the church or even when we are outside the church na unahin natin ang ating mga sarili. Diba nga, itong pag-ibig natin sa ating kapwa, hindi pag-una sa ating sarili. How so? Dahil ang sabi sa atin, kagaya ng ating sarili doesn't mean na ang ating mga sarili pa rin ang unang iibigin natin. Hindi silang kapwa natin. And even so, dito sa ating mga kapatid sa pananampalataya, ang sabi rito ni Pablo, magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid. Hindi lamang po bilang mga kapwa-tao, not just as neighbors, but as brothers and sisters in the Lord. That's how we must love each other. Ganon ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. At paano? Sa pagpaparangal sa iba ay mag-unahan kayo. That's why we can really say, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa atin na inalay niya ang kanyang sarili upang tayo magkaroon ng kaligtasan, ganoon din po tayo sa ating mga kapatid. That we must be sacrificial and selfless when we love our brothers and sisters. Isang pag-ibig na inuuna ang kapatid kaysa sarili. Ganun tayo umibig bilang mga Kristiyano. At hindi po iyon kabawasan sa atin. At hindi po iyon magdadala ng negatibong bagay sa atin kung iibigin natin ang ating mga kapatid. Nang una kaysa sa ating sarili. Kaya naman dito sa ating pinag-aralan, tinuruan tayo dito kung paano tayo nagkaroon ng ganitong pag-ibig sa ating Diyos. Diba? Ito ay isa sa mga katangian ng isang Kristiyano. Again, ang sabi nga, itong mga bungang ito is already in the Christian. Itong bungang ito is already in the Christian. So, is the qualities na matatagpuan sa bungang iyon. Yung makikita natin sa Galatia 5:22 to 23. Na iyong mga katangiang iyon ay nasa atin na already. Pinakikilos tayo ng Diyos upang mapamalas natin ang mga katangiang iyon. Okay? So, bilang mga Kristiyano, huwag po natin isipin that we don't have the fruit and we don't have those qualities. We already have the fruit of the Spirit. And the quality of love at iba pang mga qualities na nandun ay nasa atin din po. Hindi man pare-pareho ang level ng pagpapamalas natin ng mga katangiang iyon. Be comforted dahil ang sabi sa atin is we already have the fruit. We already have the fruit. Okay? Salamat sa Panginoon dahil siya ang nagkaloob sa atin ng bungang iyon.
We can love Him now sa paraang makadiyos talaga at Kristiyano talaga dahil sa Kanya. And we can also love our brothers and sisters and our neighbors as ourselves because of Him. And again, wala po dapat ng papangalawa sa pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip, at kalakasan. Siya lamang po ang natatanging object na dapat nating pakitaan at paglaanan ng pag-ibig na iyon. And there's no one else. Ang pag-ibig po na para sa kapwa natin, mapapansin natin, ay iba. Hindi po buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong kalakasan. Ang sabi ni Jesus sa atin, gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. At para sa mga kapatid natin, gaya ng pag-ibig niya sa atin, ang pag-ibig natin sa mga mananampalataya. At hindi sinasabi rito na hindi natin dapat ibigin ang ating kapwa ng walang puso o kung hindi natin iniisip ang kapakanan nila, hindi po ganoon. It's just that ang paraan na sinabi doon ni Jesus ng pag-ibig sa Diyos ay para lamang talaga sa Kanya. That doesn't mean that we don't love our neighbors and our brethren without a heart or without thinking about them. Iniibig po natin sila na may puso rin. But they're not in the same level as we love our Lord. Para sa ating aplikasyon, nung una, ang saligan natin sa ating paglago sa katangiang ito ng pag-ibig ay ang Diyos. Kung siya ang saligan ng paglago natin sa pag-ibig sa Kanya, sa ating kapwa at sa ating mga kapatid, ay dapat tayong patuloy na dumepende at patuloy tayong matuto sa Kanya sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya, sa Kanyang salita. We cannot grow in faith. We cannot grow in loving God, in loving our brothers and sisters, and in loving our neighbors kung hindi po tayo babase sa paglago natin sa pag-ibig na ito sa Kanyang salita. We cannot know how to love if we are departing from His words. We can only know how to love God the way He wants us to love Him. We can only love our neighbors the way He wants us to love them, and even our brothers and sisters, if we look at His words and how to do it. Okay, kaya dumipende tayo sa Kanya. At pangalawa, maging masigasig tayo sa pagpapamalas ng katangian ng pag-ibig na ating natamo mula sa bunga ng Espiritu. Maging masigasig tayo. If there are opportunities na mapapakitaan natin sila ng ating pag-ibig sa kanila, ipakita po natin. Gamitin po natin ang pagkakataong iyon na mapamalas sa kanila ang pag-ibig natin. Maraming paraan. Okay? Hospitableness, praying for them. Maraming paraan. Maraming paraan na mapapakita natin ang pag-ibig natin sa kanila. And of course, pag-una sa kanila, sacrificial and selfless love it is. Maghanap tayo ng mga pagkakataon kung saan maibabahagi natin ang pag-ibig na ito sa ating kapwa. At para sa mga unbelievers, ibabahagi natin ito unang-una by declaring to them the gospel. Kung ikaw ay umiibig pa ayon sa iyong sariling kabutihan, ikaw ay wala pa kay Jesus. Kung ang gumagana at umiiral pa sa iyong pag-ibig, and again, hindi mo maiibig ang Diyos with that love that you have. Kung ganun pa rin, kung iyan pa rin ang umiiral sa iyo, wala ka pa kay Jesus. At di ka lugod-lugod ang iyong pag-ibig sa Kanyang harapan. Maring kalugod-lugod ito para sa mga taong iniibig natin, but not for God. It is just a good work. And that good work is a filthy rag in front of Him. Kaya naman, para sa mga wala pa kay Jesus, hindi mo maiibig
si Jesus, hindi mo maiibig ang Diyos, at hindi mo rin maiibig ang kapwa mo ng kalugod-lugod sa kanyang harapan. Kaya, ang dapat na gawin mo ay magsisi ka sa iyong mga pagkakasala at sumampalataya ka kay Jesus. Dahil siya lamang ang makapagliligtas. Ang kaligtasan na natatamo natin sa pamamagitan ni Jesus ay nagdudulot sa atin ng bunga ng Espiritu. That's why if we are saved, we have the Spirit. If we have the fruit of the Spirit, if we have the fruit of the Spirit, we have the qualities na nagmumula sa bunga ng Espiritu. So that we can love, we can have joy, we can have peace, we can have patience, we can have kindness, we can have goodness, we can have meekness, and we can have self-control. All because of that saving grace coming from our Lord. Kaya yun ang ating pag-aaral at manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, salamat dahil kami iniligtas ninyo. At kami ngayon ay nagpapamalas na ng katangian, ng pag-ibig, at hindi lamang po kapwa na lamang namin ang naiibig namin, kundi kayo ay naiibig na namin sa paraan na kalugod-lugod sa inyo. And we can also love now our neighbors and the brethren the way you want us to love them. Salamat, Panginoon, dahil ito'y biyaya niyo man din sa amin. Hindi po namin ito pinagpaguran o pinaghirapan. This is solely by your grace, at salamat sa inyo, Panginoon. At nawa, patuloy po ninyo kaming palaguin in this quality, na kami lumago sa pag-ibig sa inyo, pag-ibig sa kapwa namin, pag-ibig sa mga kapatid namin, and those who are yet in Christ, sila man din ang iligtas ninyo, at nawa ay matutunan rin po nila kung paano umibig sa inyo. Dahil yun ay bunga ng Spiritong ipinagkakaloob ninyo sa mga inililigtas ninyo. Salamat sa inyo, aming Diyos. Maluwalhati po kayo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sa kahuli-hulihan, tumayo po tayong lahat. Tawitin natin ang doxology. Roman numeral 17. Sige, awitin po natin. Praise God from whom all blessings flow. Sige, awitin po natin. Praise God from whom all blessings flow. Ready, sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Diyan po nagtatapos ang ating pananambahan. Hi. Hello.